Noong linggo, May 4, 2025, isang 4 na taong gulang na bata ang dapat sanay nagkaroon ng masayang pamamaalam sa kanyang ama na isang OFW patungong Czech Republic. Sa halip, naging huling pagkakataon na pala niya itong pagyakap sa kanya sa loob ng NAIA Terminal 1. Ang pangalan niya ay Malia, isang inosente at masayahing batang babae na may pangarap na makapasok sa eskwela. Pero ang huling sandali ng kanyang buhay ay napuno ng dugo, iyak at malalakas na hiyaw ng isang amang nagdurugo ang puso. Anak ko yan! Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yun! Si Danmark Masungsong, isang OFW na nakatakdang lumipad sa Czech Republic, ay walang tigil ang pag-iyak habang nakaharap sa kabaong ng kanyang anak. Dito, sa isang maliit na kapilya, pilit niyang inaalala ang huling mga sandali na kasama niya ang kanyang anak. Ayon sa kanya, pinangakuan niya ang kanyang anak na siya mismo ang susundo dito sa unang araw ng kanyang pagpasok sa eskwela. Nangako siya na siya ay siguradong darating doon at iintayin niya si Malia. Subalit, dahil sa malagim na aksidente, hindi na ito mangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanyang nag-iisang anak. Dagdag pa niya, kaya siya nagtitiis na maghanap buhay sa ibang bansa ay dahil sa kanyang pamilya, dahil sa kanyang anak at mahal niya ito. Sobra niyang mahal na mahal si Malia. Habang nagpapahid ng luha, binanggit pa ni Danmark na hanggang ngayon ay wala pang kaalam-alam ang kanyang asawa na wala na si Malia, wala na ang nag-iisa nilang anak. Pinili niya na huwag munang sabihin dito ang nangyari, sa kadahilan ng maaaring hindi nito kayanin ang pagkawala ni Malia. Ang asawa niya ay naka-admit sa St. Luke's Hospital kasama ang 2 pang kaanak na sugatan at kasalukuyang pa ding nagpapagaling. Si Danmark na galing sa lalawigan ng Batangas ay isang OFW na naghahanap buhay sa Czech Republic para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Umalis siya noong 1 taon at 8 buwan pa lamang si Malia. Ngayon, 4 na taong gulang na ang kanyang anak na hindi na niya muling makikita. Ayon sa kanya, ipinangako niya sa kanyang sarili na huling 2 taon na lamang niya itong pagtatrabaho sa ibang bansa upang makaipon at makapagsimula ng isang simpleng kabuhayan kasama ang kanyang mag-ina. Base sa salaysay ni Danmark Masungsong, maaga silang dumating sa NAIA Terminal 1 kasama ang kanyang asawa, anak at iba pang kamag-anak. Nagkaroon sila ng maigsing pamamaalam sa isa't isa. Huli siyang niyakap ng anak na si Malia bago ito kasama ng kanyang asawa ay tuluyang nagpaalam at humiwalay na sa kanya. Wala pang 15 minuto at siya ay patungo na sa ng boarding area nang biglang may malakas na tunog siyang narinig malapit sa entrance ng paliparan. Dali-dali siyang pumunta doon. Hinanap niya ang kanyang anak. Ngunit hindi niya ito makita. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak na si Malia. Walang sumagot. Habang nagsisigawan ng mga tao dahil sa dami ng mga nakabulagta sa paligid. Ilang sandali pa lamang ay nakita niya ang kanyang anak. Halos mahimatay siya sa pagkabigla nang makita niya ito na nakahandusay sa semento, duguan, hindi gumagalaw.
wala na ang kanyang nag-iisang anak na si Malia. Ang suspect na itinuturing na may sala sa pagsagasa kay Malia at ilan pang biktima ay isang 48 taong gulang na lalaki. Siya ay nagtungo sa NAIA Terminal 1 sa kadahilanang siya ay naghatid ng isang pasaherong patungo rin sa ibang bansa. Ayon sa driver ng itim na SUV, nalito raw siya. Akala niya nakabrake pero nakagas. Isang pagkakamali na nagdulot ng 2 kamatayan. Anong pulot? Yung lalaking umiiyak yan, mukhang gusto siyang tumalon. Kasan? Anong pulot? Hindi na maibabalik si Malia. Isa lamang ang hiling ng kanyang ama na si Denmark. Ang mabigyan ng hustisya, ang kaawa-awang sinapit ng kanyang anak. Huwag sanang makalimot ang mundo sa alaala ni Malia. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga netizens. Ilan sa mga nakita nilang punto ay kawalan ng matibay na bollards na dapat ay requirement sa isang paliparan, mandatory drug test sa mga drivers, paghihigpit sa issuance ng driver's license, at kakulangan ng aksyon ng BBM administration. Ayon kay Andro Nebrija, dapat ang driver na yan ay nag-drug test din. Sabi naman ni Toto Golgo, grabe na talaga ang nangyayari sa bansa sa panahon ngayon ni BBM. Maraming aksidenteng nangyayari. Sabi naman ni Daniel Milan, huwag kasi bigyan ng lisensya ang di nag-driving school. Nakahinto ka, waiting sa drive ang gear. Nakaapa ka sa brake para stop siya. Tapos biglang gas na naapakan mo. Sabi naman ni Dan Tardesilla, lumusot sa bollards. Airport terminals should be protected with bollards that can withstand the impact of vehicles, 4 to 6 tonner at least, to protect the general public as well as damage to the property. For example, if you happen to use Changi Airport, all the terminals there are protected with big bollards that is a meter apart. NNIC should see to it na standard safety and security requirements are in place. Mukhang maliliit yung bollard sa Terminal 1 at ang lalayo ng distance. Bukod kay Malia, isa pang nakakaawang biktima ang binawian ng buhay. Ito ay si Derek Kio Faustino. Nawala ang isang anak, kapatid at breadwinner kasama ang mga pangarap niyang bitbit sa huling biyahe. Sa umaga ng May 4, 2025, nakita sa CCTV ng Terminal 1 ng NAIA si Derek Kio Faustino, 29 years old, senior supervisor sa isang publishing company. Dala-dala ang kanyang maleta, patungo sana sa Dubai para sa isang business trip na sana'y simula ng mas magandang oportunidad. Ngunit ilang minuto bago siya makasakay ng eroplano, isang itim na SUV ang sumalpok sa kanya sa departure area. Si Derek ay naipit sa ilalim ng sumagasang sasakyan. Agad siyang binawian ng buhay. Siya ang pangunahing sumusuporta sa kanyang pamilya. Nagpaaral sa bunsong kapatid, tumulong sa ama, at halos mapromote na bilang manager. Sa kanyang biglang pagkamatay, hindi lang siya ang nawala, kundi pati ang mga pangarap ng kanyang buong pamilya. Ngayon, habang inaasikaso ng pamilya ang kanyang libing, panawagan nila ang hustisya. Kinasuhan na ang driver, ngunit para sa kanila,
hindi ito sapat. Si Derek ang nagsilbing haligi ng tahanan. Sa kanyang pagkamatay, nawasak ang plano para sa bahay, sa edukasyon ng kanyang kapatid, at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, mananatili si Derek sa alaala bilang anak na mapagmahal, kapatid na maaasahan at isang Pilipinong nagsakripisyo para sa mga mahal sa buhay hanggang sa kanyang huling hininga. Kinasuhan ng NAIA Police Station 1 ang driver ng itim na SUV. Ang lalaking hindi pa kinikilala hanggang sa ngayon, ikinasuhan ng reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, at property damage. Dagdag pa dito ang pagsasampa ng LTO ng 90-day suspension sa kanyang driver's license. Ayon pa sa ilang mga balita, inako ni Ramon ang gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Sila ay kasalukuyang naka-admit sa St. Luke's Medical Center. Wala na din sa kanila ang nasa binggit ng kamatayan o nasa kritikal na kondisyon. Dahil sa pagdami ng mga aksidente sa lansangan, nagpatupad ng agarang reforma ang Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon. Ang bahagi ng pagbabagong ito ay mandatory drug testing sa mga public vehicle drivers, mas maigsing driving hours na 4 na oras, at enhanced inspections para maiwasan na maulit pa ang mga nakapanlulumong trahedya.